Sa kasal ng aking anak na babae, lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga. Tay, umalis ka na, ikinahihiya kita. Sa harap ng aking mga in-laws, nang gabing iyon din, tumawag siya, i-transfer mo sa akin ang PHP 2,500,000 para sa gastos sa kasal. Sumagot ako ng 3 salita na hinding-hindi niya malilimutan. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga comment kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Ang umaga ng Marso ay amoy ulan at basang lupa nang tumunog ang aking telepono. Nasa vineyard ako, sinusuri ang mga baging na walang bunga para sa pinsala ng taglamig. Ang aking mga kamay ay may mantsa ng lupa na hindi kailanman ganap na naalis ng pagkayod. 20 acres ng Cabernet Sauvignon na umaabot sa burol ng napa. Ang trabaho ng aking buhay, ang aking pagmamataas, ang aking legacy. Tay, may balita ako! Ang boses ni Bianca ay sumabog sa speaker. Maliwanag sa kuryenteng enerhiya na mayroon siya mula pa noong maliit siyang bata. May nadidiskubring isang bagay na kahanga-hanga. Gumaan ang pakiramdam ko. Nag-propose si Rafael. Magpapakasal na kami. Sa loob ng eksaktong 3 segundo, masaya ako. Pagkatapos narinig ko ang pagbabago sa kanyang tono. Ang nerbiyosong tono na natututunan ng mga ina na makita, na nagkukunwari ang mga ama na hindi napapansin. Napakaganda niyan, mahal, sabi ko. Hinuhubad ang aking work gloves. Kailan? May isa lang. Gusto ka nilang makilala. Bukas para sa hapunan. Dito sa atin bukas. Hindi kung available ka o kailan ang bukas na parang isang summons. Siyempre, sabi ko ng dahan-dahan. Gusto ko silang makilala. Ano bang klaseng pamilya ni Rafael? Lumawak ang katahimikan sa linya. Ang klase ng katahimikan na nagsasabing higit pa sa mga salita. Matagumpay sila, Tay. Ang kanyang ama, si Gino, ay isang real estate developer sa San Francisco. Malalaking proyekto. Ang kanyang ina, si Carla, ay galing sa old money, ang mga Wellington. Ang paraan ng pagsasalita niya, na parang dapat kong makilala ang pangalan, na parang dapat may ibig sabihin niyon, ay nagpadama sa akin ng ginaw. Tiningnan ko ang aking maruruming boots, ang vineyard na umaabot sa likod ko. Sa simpleng bahay kung saan ko siya pinalaki, pagkatapos mamatay ng kanyang ina 8 taon na ang nakalipas. Impressive yata, sabi ko ng maingat. Anong oras ko sila inaasahan? 6:00 daw. At Tay, isa pang paghinto. Siguro magbihis ka ng maayos. Sanay sila sa ilang standards. Ibinitin ko ang telepono, nakakaramdam ng hindi pagkakasundo sa paraang hindi ko mabanggit. Isang bagay sa kanyang boses, ang tono na iyon ng paghingi ng paumanhin na parang naghahanda siya para sa impact, ay mali sa aking tiyan. Kinabukasan, nilinis ko ang bahay, nagsuot ng magandang shirt ko, ang kulay asul na binili sa akin ni Bianca noong nakaraang Pasko. Inayos ang hapagkainan gamit ang magagandang pinggan. Nagplano ako ng isang simpleng hapunan. Inihaw na manok, gulay mula sa aking hardin, isang bote ng aking Cabernet noong 2019 na nanalo ng bronze medal sa county fair. Tapat na pagkain, tapat na alak. Dumating si Bianca ng 2 oras ng maaga. Ang kanyang BMW ay umugong sa gravel drive. Lumabas siya na nakasuot ng mga designer clothes na hindi ko nakilala. Ang kanyang mukha ay mahigpit sa anxiety. Tay, kailangan nating mag-usap bago sila dumating. Naglakad siya sa aking bahay na parang isang health inspector. Ang kanyang mga mata ay cataloging ang lahat ng may bahagyang hindi maitago na pagkadismaya. Ang luma at may gusot na leather couch. Ang mga nakakwadradong litrato ng kanyang pagkabata sa mantel. Ang mga parangal mula sa lokal na mga wine competition. Ang aking work boots sa tabi ng pinto. Ito ay ikaw talaga, sabi niya. Na sa ilang paraan ay hindi compliment. Ano ang problema, Bianca? Lumingon siya upang harapin ako at halos hindi ko nakilala ang babae na nakatayo sa aking living room. Hindi ito ang aking anak na babae. Ang babae na tumulong sa akin mag-ani ng ubas tuwing taglagas. Na tumawa ng may mansa ng juice ang kanyang mga damit, kulay ube. Na umiyak sa aking mga bisig nang mamatay ang kanyang ina. At sinabi sa akin na malalampasan namin ito nang magkasama. Tay, ang mga Preston ay taga San Francisco.
Gumagalaw sila sa ilang circles. Ang mga development project ni Gino ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Si Carla ay umuupo sa mga board ng 3 museum. Mayroon silang mga expectations. Expectations, ulit ko ng walang emosyon. Tungkol sa presentation, tungkol sa kung paano dapat titingnan ang mga bagay. Kinalabit niya ang aking bahay, sa akin. Siguro maaari kang magpalit sa isang bagay na mas formal, at kapag nag-uusap sila tungkol sa kanilang trabaho, hayaan mo lang silang magsalita. Huwag mo masyadong banggitin ang vineyard. Baka hindi nila maintindihan ang scale ng ginagawa mo rito. May isang bagay na malamig ang umayos sa aking dibdib. Ang scale ng ginagawa ko. Alam mo ang ibig kong sabihin, hindi ito isang malaking commercial operation, at ito ay mas parang hobby vineyard. 20 acres, 30 taon ng trabaho. Mga alak na nanalo sa mga competition na inihanda sa mga kasal at anniversary na nagbayad para sa kanyang edukasyon sa kolehiyo. Isang hobby. Bianca, hindi ako magkukunwari na ako ay isang taong hindi ako. Hindi ako nagtatanong na magkunwari ka. Tumaas ang kanyang boses, basag sa frustration. Nagtatanong ako na gumawa ka ng magandang impression. Mahalaga ito sa akin. Mahalaga ang pamilya ni Rafael. Hindi mo ba maaaring subukan? Subukan na ano? Ikinahiya kung sino ako? Hindi iyan ang sinabi ko. Iyan ang ibig mong sabihin. Nakatayo kami sa aking living room, ang silid kung saan ko siya binasahan ng mga bedtime stories, kung saan namin pinalamutian ang mga Christmas trees, kung saan niya ipinakita sa akin ang kanyang college acceptance letter, nakatitig sa isa't isa na parang mga estranghero. Darating sila sa loob ng 1 oras, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malamig. Pakiusap lang. Iniwan niya akong nakatayo roon. Ang aking magandang shirt ay biglang nakaramdam ng pagiging hindi sapat. Ang aking bahay ay mukhang marumi sa kanyang mga mata. Naglakad ako sa bintana at tumingin sa aking vineyard, sa mga baging na tinanim ko gamit ang aking sariling mga kamay, sa lupa na sumuporta sa amin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon mula noong araw na inilibing ko ang aking asawa, naramdaman ko na talagang nag-iisa ako at mayroon akong masamang pakiramdam na ito ay simula pa lamang. Hindi ko pinalitan ang aking shirt. Tawagin itong katigasan ng ulo, tawagin itong pride, hindi ko alam. Ngunit nakatayo ako sa bintana na iyon ng matagal. Naaalala ito. Si Bianca ay 6 na taong gulang nang itanim namin ang silanganing bahagi. Nagpumilit siyang tumulong. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagpipilit ng lupa sa paligid ng rootstock, habang ipinaliwanag ko kung paano lalago ang maliliit na halaman na ito sa isang bagay na kahanga-hanga kung magiging matiyaga kami kung aalagaan namin sila ng maayos. Parang magic, Daddy? Tanong niya. Hindi, mahal. Sabi ko sa kanya. Mas mahusay kaysa magic. Ito ay trabaho at oras at pag-ibig. Naniniwala siya sa akin noon. Naniniwala siya sa lugar na ito, sa buhay na ito. Kailan nagbago iyon? Tinuwid ko ang timeline pabalik. 1 taon na ang nakalipas, nakilala niya si Rafael sa ilang tech industry mixer sa lungsod. Nagtatrabaho siya para sa investment firm ng kanyang ama, o sa halip, mayroon siyang office doon at isang title na tunog mahalaga. Masaya siya. Patuloy na nagkukwento tungkol sa kanya. So sophisticated siya, Dad. So polished. Kilala niya ang lahat ng mga kamangha-manghang tao na ito. 6 na buwan na ang nakalipas. Naging mas bihira ang mga pagbisita sa bahay. Kapag dumating siya, sisilipin niya ang bahay ng may tingin na nagsimula akong makilala, ang parehong tingin na ibinibigay ng mga turista sa mga roadside farm stands. Appreciative ngunit malayo, na parang ito ay kakaiba, ngunit hindi gaanong totoo. 3 buwan na ang nakalipas, nagmungkahi siya na baka gusto kong i-update ang bahay. Maliit na bagay lang, Dad. Siguro bagong furniture. Isang bagay na mas contemporary. Tinawanan ko lang iyon, hindi naintindihan na seryoso siya. Ngayon, naintindihan ko, naghahanda siya sa akin para sa sandaling ito, o sa halip naghahanda siya sa sarili niya na mapahiya sa akin. Ang Tesla ay dumating ng eksakto 6:00. Alam kong Tesla iyon dahil 3 beses na binanggit ni Bianca iyon sa nakalipas na oras,
na parang ang car brand ay sa ilang paraan ay relevant sa aking character assessment. Sa bintana, pinanood ko ang tatlong tao na lumabas. Si Rafael, matangkad at sharp-edged sa isang mamahaling suit. Si Gino, binuo na parang isang taong nanalo sa buhay at inaasahan ang pagkilala sa katotohanang iyon. At si Carla, blonde at brittle, sinusuri ang aking ari-arian ng may ekspresyon ng isang taong nagkakalkula ng halaga ng ari-arian. Binuksan ko ang pinto bago sila kumatok. Lumang ugali, sasalubungin mo ang mga bisita. Hindi mo sila pinaghihintay sa beranda. G. Cruz, sabi ni Rafael, iniabot ang kanyang kamay ng walang init. Mabuting makilala sa wakas ang ama ni Bianca. Ang kanyang pagkakahawak ay agresibo, na parang may ipinapakita siya. Tumbas ko iyon at pinanood ang kanyang mga mata na kumislap sa pagkagulat. Ang trabaho sa vineyard ay nagtatayo ng lakas, ang klase na hindi nag-aanunsyo sa mga gym muscles. Leonardo, sabi ko, pakiusap, pumasok kayo. Pumasok si Carla at agad na sinimulan ang maaari ko lang tawaging isang inventory. Ang kanyang tingin ay sumasabay sa bawat ibabaw, bawat piraso ng furniture, bawat pagpipilian na ginawa ko sa 30 taon ng pamumuhay dito. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot iyon sa kanyang mga mata. Napaka-rustic na bahay, sabi niya. So authentic. Authentic na parang ako ay isang museum exhibit. Gusto namin, sabi ko ng simple. Lumampas si Gino sa mga pleasantries sa kung ano ang malinaw na mas interesado siya. Magandang piraso ng lupa ang mayroon ka rito, Leonardo. Ilang acres? 20. Siguro nagkakahalaga ng malaking pera ngayon. Tumataas ang real estate sa Napa. Naisip mo na bang ibenta? Wala pa kaming 2 minuto sa loob ng aking bahay at inaaprubahan na niya ito na parang mga hayop. Hindi interesado sa pagbebenta, sabi ko. Ang lupaing ito ay naging trabaho ng aking buhay. Lahat ay for sale sa tamang presyo. Sinabi niya iyon ng kaswal na parang ito ay isang universal truth, na parang ang trabaho ng aking buhay ay isa lamang transaksyon na naghihintay na mangyari. Ang hapunan ay eksaktong hindi komportable tulad ng kinatakutan ko. Inihanda ko ang pagkain na inihanda ko, magandang pagkain na ginawa ng may pag-iingat, ngunit si Carla ay pumili sa pagkain na parang naghahanap siya ng mga paglabag. Si Gino ay nagdominado sa pag-uusap, nagkukwento tungkol sa kanyang mga development project na may pag-aakala na ang lahat ay nabighani. Nagbigay ng suporta si Rafael, naglalagay ng mga comment tungkol sa investment, strategies at market opportunities. Tumawa si Bianca sa kanilang mga biro, malakas, nerbiyosong tawa na hindi tunog na siya. Nang sinubukan kong magsalita tungkol sa vineyard, tungkol sa proseso ng paggawa ng alak, pinutol niya ako. Tay, hindi nila kailangang marinig ang lahat ng technical details. Ipinaliwanag ko lang, I'm sure it's very interesting to you. Sumabat si Carla ng may nakakalason na tamis. Ngunit nagkukuwento si Gino sa amin tungkol sa museum benefit. Nagtaas iyon ng higit sa PHP, 150,000. May isip mo ba, PHP 150,000 para sa isang kaganapan? Malinaw ang mensahe. Ang iyong maliliit na alalahanin ay hindi mahalaga sa aming mundo. Nagbuhos ako ng alak na dinala ko mula sa cellar, isa sa aking pinakamahusay na mga bote, isang 2019 na tumagal ng maraming taon upang mabuo ang complexity nito. Sumipsip si Gino at tumango na parang kinukumpirma niya ang isang bagay na hindi maganda. Hindi masama para sa isang hobby operation, sabi niya. Karaniwan kaming umiinom ni Carla mula sa Rothschild Collection, ngunit ito ay may character. Character? Ang paraan ng pagsasalita niya, hindi iyon compliment. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan, nagkakalabit ng kanyang baso ng alak. Real estate ang matalinong play ngayon, Leonardo. Lupa na tulad nito sa Napa, maaari kang magbenta, i-invest ang kapital ng maayos, at kumita ng mas marami sa isang taon kaysa sa ginagawa mo sa pagtatanim ng ubas. Hindi ako nagtatanim ng ubas para sa returns, sabi ko ng tahimik. Gumagawa ako ng alak dahil mahalaga iyon. Ngumiti siya. Ang ngiti ng isang taong kumpirmado lang na ako ay eksakto na kasing naive ng pinaghihinalaan niya. Nang sa wakas ay umalis sila,
nanatili si Bianca sa beranda. Naging maayos iyon, sabi niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili niya. Nagustuhan ka nila. Tiningnan ko ang aking anak na babae, ang estranghero na ito na nakasuot ng mukha ni Bianca, at may naramdaman akong nabiyak sa loob ng aking dibdib. Talaga ba? O kinumpirma lang nila ang lahat na ipinapalagay na nila? Tay, huwag kang dramatic, masyado kang sensitive. Ako ba? O sa wakas ay nakikita ko ng malinaw? Nagmaneho siya palayo ng walang sagot, ang mga ilaw sa likuran ay naglaho sa burol. Umupo ako sa beranda habang dumidilim ang vineyard, ang mga baging ay tahimik na mga saksi sa lahat ng katatapos lang mangyari. Sa loob ng 8 taon mula nang mawala ang aking asawa, sapat na ang lupaing ito. Sapat na ang aking trabaho. Sapat na si Bianca. Ngunit sa isang lugar sa daan, tumigil ako sa pagiging sapat para sa kanya. At ang pinakamasamang bahagi, mayroon akong pakiramdam na ang gabing ito ay simula pa lamang sa isang laro na hindi ko namalayan na nilalaro namin. Ang 3 buwan sa pagitan ng hapunan na iyon at ng kasal ay isang masterclass sa erosion. Hindi ang biglaang pagbagsak ng isang cliff face, ngunit ang dahan-dahang pagkasira ng bato sa pamamagitan ng tubig. Walang humpay, methodical, imposible na huminto kapag nagsimula na. Ang mga pagbisita ni Bianca ay naging bihira. Kapag dumating siya, parati itong may agenda. Tay, inanyayahan tayo ng mga Preston sa kanilang charity gala sa susunod na buwan. Nasa Fairmont iyon, napaka-formal. Siguro maaari kang bumili ng tamang suit, isang bagay na tailored. Nagpuputol ako ng baging nang sinabi niya iyon. Ang aking mga kamay ay matatag sa mga sheer. Mayroon akong suit. Mayroon kang suit mula 2010 na isinuot mo sa libing ni Tita Maria. Kasya pa rin, buntong hininga niya. Ang partikular na buntong hininga na ginagamit ng mga tao kapag nagpasya sila na sadyang mahirap ka. Mahalaga ito sa akin. Mahalaga ang mga kaganapang ito. Napapansin ng mga tao ang mga bagay na ito. Mga tao. Hindi napapansin ko. Na parang outsourced niya ang kanyang paghuhusga sa isang komite ng mga estranghero na nakasuot ng mamahaling damit. Pag-iisipan ko, sabi ko, na pareho naming alam na ibig sabihin ay hindi. Umalis siya ng may frustration at bumalik ako sa mga baging. Nakakatawang bagay tungkol sa mga baging, wala silang pakialam kung ano ang isinusuot mo. Tumutugon sila sa consistency, pasensya at tapat na trabaho. Walang performance na kinakailangan. Nagsimula ring lumabas si Rafael, parating walang abiso. Magmamaneho siya sa tahimik na Tesla na yon, lumalabas na may designer sunglasses at practice smile na parang ginagawa niya ako ng favor sa pagbisita. Just thought I'd check in, Leonard. Tingnan kung paano mo minamanage ang ari-arian. Managing? Na parang ako ay isang caretaker sa halip na ang may-ari. Maglalakad siya sa vineyard na nagtatanong ng mga tanong na tunog inosente ngunit hindi. Gaano karaming maintenance ang kailangan ng 20 acres? Siguro nakakapagod iyan sa iyong edad. Naisip mo na bang, ang unang beses ay magalang ako, ang pangalawang beses ay matatag ako. Sa ika-4 na pagbisita na intindihan ko ang tinitingnan ko. Isang lobo na umiikot, sinusuri ang kahinaan, naghihintay ng sandali upang umatake. Ang lupa ay hindi for sale, Rafael. Of course not, sasabihin niya ng maayos. Just concerned about you. Bianca worries. We both do. Sinungaling. Nakita ko yon sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagsubaybay nila sa aking ari-arian na parang isang calculator na nagpapatakbo ng mga numero. Hindi siya nakakita ng lupa at baging. Nakakita siya ng mga dollar signs at potential na development. Tumawag din si Carla sa mga pagbisita na ito. Kabisado niya ang numero ni Bianca at may talento siya sa timing ng kanyang mga tawag. Kapag nasa earshot ako, ang kanyang boses ay magdadala sa telepono, matalas at penetrating. Darling, tungkol sa kasal, kailangan talaga nating pag-usapan ang sitwasyon ng ama ng bride. Alam kong mahal mo siya, ngunit mahalaga ang presentation. Siguro maaari siyang umupo sa isang side table. Hindi natin siya maaaring maging sa head table sa lumang suit na iyon. Ano ang iisipin ng mga Harrington? Pinanood ko ang mukha ng aking anak na babae sa panahon ng mga tawag na ito
Pinanood ko siyang sumangayon, pinanood ko siyang humingi ng paumanhin para sa akin, na parang ako ay isang problema na i-manage sa halip na isang taong i-defend. Sabi ni Ma'am baka maaari mong laktawan ang reception. Tanong niya minsan, hindi tumitingin sa aking mga mata. Maaari kang pumunta sa seremonya at pagkatapos ay umalis bago ang hapunan. Baka mas madali iyon. Mas madali para kanino? Para sa lahat. Lahat. Naroon na naman ang salitang iyon. Ang hindi nakikita na jury na nagkasala sa akin ng krimen ng pagiging hindi sapat na kahanga-hanga. Napansin ko rin ang iba pang mga bagay. Ang paraan ng pagbabago ng bokabularyo ni Bianca. Binibigyan ng diin ang mga phrase tulad ng optics at networking opportunities at brand alignment. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga tao bilang assets, mga relasyon bilang investments. Ang wika ni Rafael, ang worldview ni Rafael na gumagapang sa kanya na parang tinta at tubig. Isang hapon noong Abril, nakita ko siyang nagkuha ng litrato ng aking bahay. Hindi nang may pagmamahal, ngunit analytically, na parang documenting siya ng ebidensya. Ano ang ginagawa mo? Nagulat siya, nagkasala. Wala, gusto lang ni Rafael na makita kung saan ako lumaki. Ngunit ang kanyang camera roll ay nagsabi ng ibang kwento. Nag-focus siya sa mga worn spots, ang kupas na pintura, ang simpleng furniture. Nagtatayo ng isang kaso na pagtanto ko, proof na tumaas siya sa itaas ng kanyang humble origins, nakarapat-dapat siya sa kanyang lugar sa mundo ni Rafael. Ang aking anak na babae ay naging isang estranghero na nakasuot ng mukha ni Bianca. Ang pinakamasama ay ang rehearsal dinner sa huling bahagi ng Abril. Nag-host ang mga Preston nito sa isang restaurant sa San Francisco na may 6 na buwang waitlist at walang presyo sa menu. Umupo ako sa dulo ng mesa habang si Gino ay naghahari. Nagkukwento tungkol sa kanyang pinakabagong development project, luxury condos kung saan may dating makasaysayang Filipino neighborhood. Progress requires sacrifice, anunsyo niya, at lahat ay tumango na parang may sinabi siyang malalim sa halip na isang bagay na monstrous. Ginulo ni Carla si Bianca, pinag-uusapan ang mga flower arrangement at guest list, at kung ang champagne ba ay kristal o dampier. Nakikinig ang aking anak na babae na parang isang estudyante bago ang isang exam, desperado na makuha ang tamang mga sagot. Si Rafael ay nahuli ang aking mata minsan at ngumiti. Ngiti ng isang predator, puro ngipin at walang init. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay na fundamental. Hindi ito tungkol kay Bianca. Hindi ito tungkol kay Bianca. Siya ay isang paraan sa isang dulo. At ang dulo ay nakaupo sa 20 acres ng California wine country na nagkakahalaga ng higit sa kikitain ni Rafael sa isang dekada. Nagpaalam ako ng maaga, sinasabing pagod ako. Walang nagprotesta. Hindi ko yata napansin ng sino man na umalis ako. Nagmamaneho pa uwi sa madilim na mga burol. Nilampasan ko ang vineyard pagkatapos ng vineyard. Maliit na mga operation tulad ng akin. Mga family business na binuo sa loob ng mga henerasyon. Bawat isa ay nagrepresenta ng trabaho ng buhay ng isang tao, ang kanilang legacy. Ang kanilang mga pangarap ay fermented sa isang bagay na maganda sa pamamagitan ng pasensya at pag-iingat. Nakita ni Rafael at ng kanyang ama ang mga lugar na ito bilang mga hadlang sa profit. Nagsimula ring makita ni Bianca ang mga iyon. Nawawalan ako ng aking anak na babae sa mga taong walang halaga kundi ang acquisition. At ang pinakamasamang bahagi, pumupunta siya ng kusa, trading ang kanyang mana para sa pagtanggap sa isang mundo na hindi kailanman talagang yayakapin siya. Ngunit hindi pa ako talo. Hindi ka magsusurvive ng 30 taon ng pagsasaka nang hindi natututo na ang ilang laban ay hindi maaaring manalo sa pamamagitan ng puwersa. Minsan kailangan mong maging matiyaga, panoorin ang panahon, maghintay ng tamang sandali upang mag-ani. Ang sandali ko ay darating. Kailangan ko lang itong makilala kapag dumating ito. Ang wedding invitation ay dumating sa unang bahagi ng Mayo. Makapal na cardstock na may gold embossing. Ang aking pangalan ay rendered sa calligraphy na malamang ay nagkakahalaga ng higit sa aking buwanang water bill. Dress code, black tie. Location, ang Preston Estate, Atherton. Bumili ako ng bagong suit,
Hindi dahil nagtanong si Bianca, ngunit dahil gusto kong maglakad sa kasal na iyon ng may dignidad. Huwag hayaang may magsabi na hindi ako nagsubok, na hindi ako nagbigay ng pagsisikap, na hindi ko binigyan ang aking anak na babae ng bawat pagkakataon na maalala kung sino ako bago siya pumili na makalimutan. Ang Preston Estate ay hindi isang bahay. Ito ay isang monument to excess. Raw iron gates, circular driveway na may fountain na sana ay irrigate ang kalahati ng aking vineyard. Mga valet na may magkaparehong uniform na tumingin sa aking 10 taong gulang na truck na parang dumating ako sa isang asno. Ang seremonya ay nasa mga hardin, 300 guests na nakaupo sa malinis na puting mga upuan, string quartet, tumutugtog ng isang bagay na classical at walang emosyon. Umupo ako sa ikatlong hilera, hindi sa harap kung saan karaniwang umuupo ang mga ama, ngunit sapat na malayo sa likod upang maiwasan na mapahiya ang sinumang mahalaga. Si Bianca ay mukhang maganda sa kanyang damit pangkasal. Sa isang sandali, pinapanood siyang naglalakad sa easel ng mag-isa. Walang ama na magbigay sa kanya dahil ang tradisyon na iyon ay outdated, sabi niya. Nakita ko ang maliit na batang babae na tumulong sa akin mag-ani ng ubas, na tumawa ng may mantsa ng juice ang kanyang mga damit, kulay ube. Pagkatapos ay narating niya si Rafael at naglaho ang batang babae na iyon. Ang babae na kumuha ng kanyang kamay ay ibang tao, isang taong polished at perpekto at hungkag. Ang seremonya ay maikli. Ang reception ay paghihirap. Ang ballroom, mayroon silang ballroom, ay pinalamutian na parang isang bagay mula sa isang museum. Mga crystal chandelier, ginto, lahat. Mga mesa na may centerpieces na nagkakahalaga ng higit sa buwanang renta ng karamihan ng mga tao. Inanyayahan ng mga Preston ang lahat na mahalaga sa lipunan ng San Francisco at wala sa kanila ang may anumang interes na makipag-usap sa isang may-ari ng vineyard mula sa Napa. Nahanap ko ang aking mesa, numero 24, malapit sa mga pinto ng kusina, malayo sa head table kung saan nakaupo ang aking anak na babae kasama ang kanyang bagong in-laws. Ang aking mga tablemate ay malalayong pinsan ni Carla, mga taong gumawa ng magalang na pag-uusap sa loob ng eksaktong na minuto bago lumingon upang mag-usap sa kanilang sarili. Pinanood ko ang reception na parang isang bisita mula sa ibang planeta. Pinanood ang mayayamang tao na bumabati sa isa't isa sa kanilang kayamanan. Pinanood si Rafael at Gino na gumawa ng room na parang mga politiko, gumagawa ng mga connection, nag-uusap ng mga deal. Pinanood si Carla na naghahari, tumutulo sa jewelry at paghuhusga. At pinanood ko si Bianca, ang aking anak na babae, sinusuri ang crowd ng may anxious eyes, patuloy na sinusuri kung tama ba ang ginagawa niya, kung natutugunan ba niya ang mga expectations. Bandang 8:00, lumapit siya sa aking mesa. Gumaan ang pakiramdam ko ng walang kabuluhan. Nag-iisip na baka dumating siya upang sumayaw, upang magkaroon ng isang tunay na sandali kasama ang kanyang ama sa araw ng kanyang kasal. Yumuko siya, ang kanyang mukha ay malapit sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak, at ang kanyang boses ay malamig na yelo. Tay, kailangan mo nang umalis. Ikinahihiya kita. Sa harap ng mga Preston, hindi ka fit dito. Ang mga salita ay tumama na parang mga bala. Hindi dahil malupit sila, kahit na malupit sila, ngunit dahil calculated sila. Pinag-isipan niya ito, rehearsed ito, nagpasya na ito ang tamang sandali upang sugatan ako. Tumayo ako ng walang salita, hindi gumawa ng scene, hindi nakipagtalo. Naglakad ako palabas ng ballroom na iyon, nilampasan ng valet, sumakay sa aking truck at nagmaneho pa uwi sa dilim na nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa galit. Umupo ako sa aking beranda hanggang 11:00. Umiinom ng alak na ginawa ko gamit ang aking sariling mga kamay. Pinapanood ang mga bituin sa ibabaw ng aking vineyard. Naiintindihan ng may malinaw na clarity na ako ay inalis lang sa buhay ng aking anak na babae, na parang isang servant na nalampasan ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang. 11:00, tumunog ang aking telepono. Si Bianca. Sa loob ng isang stupid second, akala ko tumatawag siya upang humingi ng paumanhin. Tay, kailangan mong i-transfer ang PHP $2,500,000
sa aking account para sa gastos sa kasal. Sabi ni Gino, iyon ang pinakamaliit na maaari mong gawin pagkatapos mo kaming ipahiya ngayong gabi. PHP 2,500,000 para sa isang kasal na hiniling sa akin na umalis, para sa isang reception kung saan ako ay itinago, na parang nakakahiya na karga, para sa isang anak na babae na trinade ang kanyang ama, para sa isang pamilya na nakita siya bilang isang hadlang na i-liquidate. Tiningnan ko ang aking telepono, ang pangalan ni Bianca sa screen, ang huling mga labi ng kung sino siya ay naglalaho sa gabi ng California, at sinabi ko ang tatlong salita na nagbago ng lahat. Magkita tayo sa korte. Ibiniting ko ang telepono. Tumawag siya pabalik agad. Hindi ako sumagot. Tumawag siya ng 6 na beses pa. Pinatay ko ang aking telepono. Umupo ako roon sa aking beranda at may isang bagay na fundamental ang nagbago sa loob ko. Ang ama na nagsubok na maintindihan, na gumawa ng mga dahilan, na umasa na babalik sa katinuan ang kanyang anak na babae. Ang lalaki na iyon ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang taong naintindihan na ang pasensya ay hindi parating isang virtue, na ang ilang tao ay nagkakamali sa kabaitan para sa kahinaan, na ang aking anak na babae at ang kanyang bagong pamilya ay tumingin sa trabaho ng aking buhay at nakita lamang ang isang bagay, isang asset na i-acquire. Akala nila ay masyado akong matanda. Masyadong simple, masyadong pagod upang lumaban. Malapit na nilang matutunan na ang ubas ay hindi lang ang bagay na nagiging mas matapang sa edad. Kinabukasan gumawa ako ng 2 tawag sa telepono. Ang una ay kay G. Mario de Guzman, isang property attorney sa Napa na tumulong sa akin mag-draft ng aking huling habilin taon na ang nakalipas. Ang pangalawa ay kay G. Jose Reyes, isang real estate appraiser na nakilala ko sa isang wine industry conference. Mayroon akong mga tanong na nangangailangan ng mga sagot tungkol sa mga trust, tungkol sa mga halaga ng ari-arian, tungkol sa kung gaano eksakto ang inakala ng aking anak na babae at ng kanyang bagong asawa na mamanahin nila. Dahil sa wakas na intindihan ko kung ano ang kinakaharap ko. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay isang business transaction. At masyado akong bulag upang makita iyon. Hindi umibig si Rafael kay Bianca. Umibig siya sa aking balance sheet. Well, ang negosyo ay maaaring laruin sa maraming paraan at gumugol ako ng 30 taon sa pag-aaral ng pasensya, strategy at ang halaga ng perpektong timing. Ang alak ay nangangailangan ng oras upang mag-mature. Ang paghihiganti na didiskubre ko ay may parehong kinakailangan. Sa oras na sumikat ang araw sa aking vineyard noong umagang iyon, hindi ako nagdadalamhati sa nawala sa akin. Nagpaplano ako ng aking poprotektahan at kung paano ko sila papaintindihin na hindi ka nagnanakaw mula sa isang taong gumugol ng kanyang buhay sa paglinang ng mga bagay na tumatagal ng maraming taon upang magbunga. Ang ani na ito ay magiging hindi tulad ng inaasahan nila. Ang office ni G. Mario de Guzman ay amoy balat at lumang papel. Ang amoy ng mga contract na nagpapanatili ng mga buhay ng magkasama o nagpupunit sa kanila. Tinawagan ko siya 7:00 noong umagang iyon, ang araw pagkatapos ng kasal, at sumang-ayon siyang makita ako agad. 30 taon ng pagkakakilala sa isang tao ang nagtatayo ng ganoong klasing tiwala. Leonardo, sabi niya, tinuro ang silya sa tapat ng kanyang desk. Mukha kang apurahan sa telepono. Inilatag ko iyon para sa kanya. Ang kasal, ang pagpapaalis, ang pangangailangan ng PHP 2,500,000. At pagkatapos ay tinanong ko ang tanong na nagpapanatili sa akin, nagising buong gabi. Ang aking huling habilin ay nag-iiwan ng lahat kay Bianca. Ang vineyard, ang bahay, lahat ng iyon. Maaari ko bang baguhin iyon? Sumandal si Mario, ang mga daliri ay nakatayo. Maaari mong baguhin ang iyong huling habilin anumang oras, ngunit sinabi mong lahat. Nasa iyong pangalan lang ba ang ari-arian? Oo, sa loob ng 30 taon na. Kung gayon legal na iyon upang gawin ang nais mo. Huminto siya, pinag-aaralan ang aking mukha. Ngunit Leonardo, ang anak mo ang pinag-uusapan natin. Sigurado ka ba sa gusto mo? Hiningi niya sa akin na umalis sa kanyang kasal dahil ipinahiya ko siya. Pagkatapos ay tumawag 1 oras pagkatapos humihingi ng pera.
Ang boses ko ay matatag, malamig. Hindi na ako sigurado sa anumang bagay, maliban sa kailangan kong protektahan ang aking binuo. Tumango si Mario ng dahan-dahan. May mga option. Mga trust, conditional inheritances, charitable foundations. Ano eksakto ang sinusubukan mong makamit? Sinusubukan kong tiyakin na ang aking lupa ay hindi magiging kondo sa araw pagkatapos ng aking libing. Iyon ay nang naintindihan ko kung ano ang sinasayaw ni Mario. Nakita na niya ito dati. Mga pamilya na sinira ng pera, mga anak na umiikot na parang mga vulture, mga legacy na sinira para sa mabilis na profit. Bigyan mo ako ng ilang araw, sabi niya. Rerepasuhin ko ang iyong mga option at mag-uusap tayo. Umalis ako sa kanyang office at nagmaneho ng diretso sa real estate appraisal firm ni G. Jose Reyes. Si Jose ay isang taong nakilala ko sa isang wine industry conference. 3 taon na ang nakalipas. Isang tapat na taong tumulong sa ilang maliliit na may-ari ng vineyard na maintindihan ang kanilang mga halaga ng ari-arian sa panahon ng isang tax reassessment. Leonardo Cruz, sabi niya, inalog ang aking kamay ng may init. Ano ang nagdala sa iyo rito? Kailangan kong malaman kung ano ang halaga ng aking lupa. 20 acres, itinatag na vineyard, bahay bukid, equipment, kasalukuyang halaga sa market. Tumaas ang kanyang kilay. Naisip mo na bang magbenta? Naisip ko na malaman kung ano ang mayroon ako. Tumagal ng 2 araw. Nang tawagan niya ako pabalik, ang numero ay tumama sa akin na parang isang suntok. PHP 210,000, sabi ni Jose. Ang market ng Napa ay sumabog sa nakalipas na 5 taon. Ang iyong lokasyon, ang iyong itinatag na mga baging, ang iyong mga karapatan sa tubig. Nakaupo ka sa isang gold mine, Leonardo. PHP 210,000. Alam kong mahalaga ang lupa, ngunit ito ay generational wealth. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang lumabas si Rafael. Kung bakit nagtanong si Gino tungkol sa pagbebenta, kung bakit ang buong pamilya Preston ay nagtiis sa pagpapakasal ng aking anak na babae sa mas mababa sa kanilang pinaghihinalaang station. Hindi sila nagtitiis ng anumang bagay. Nag-i-invest sila. Jose, isa pang tanong. May kumontak ba sa iyo o sa iba pang mga appraiser tungkol sa aking ari-arian kamakailan? Katahimikan sa kabilang dulo, pagkatapos ng maingat. Hindi ako maaaring magkwento tungkol sa iba pang mga client. Hindi ako nagtatanong na gawin mo. Nagtatanong ako kung may nagtatanong tungkol sa mga valuation para sa lupa na hindi pa nila pag-aari. Isa pang paghinto. Leonardo, hindi ko maaaring kumpirmahin ang mga pangalan, ngunit maaari kong sabihin na 3 linggo na ang nakalipas may isang nagtanong sa akin na magbigay ng preliminary valuation para sa isang ari-arian na tumutugma sa iyong paglalarawan. Sabi nila magbabago iyon ng kamay sa loob ng taon at interesado sila sa potensyal na development. Humigpit ang aking mga kamay sa telepono. Potensyal na development. Tiyak silang nagtanong tungkol sa mga posibilidad ng subdivision. Kung gaano karaming lot ang maaaring magkasya sa 20 acres. Kung ano ang mga zoning restrictions. Kung maaaring hamunin ang agricultural designation. Nagpasalamat ako kay Jose at ibinitin ang telepono. Tumayo sa aking living room, nakatingin sa vineyard na ginugol ko ng 30 taon sa paglinang, naiintindihan ng may perpektong clarity kung ano ang masyado akong bulag upang makita noon. Hindi umibig si Rafael sa aking anak na babae. Umibig siya sa aking tirahan. Ang kasal ay hindi tungkol sa pamilya. Ito ay isang business transaction. Kunin ang babae. Maghintay na mamatay ang matanda, manahin ang lupa, i-bulldoze ang mga baging, i-subdivide ang ari-arian, magtayo ng mga luxury homes, ibenta ang mga yon para sa milyon-milyon. Si Bianca ay isang susi sa isang vault na hindi niya alam na umiiral at masyado akong nakafocus sa pagkawala ng aking anak na napalampas ko ang lobo na nasa loob na ng aking bahay, sinusukat ang mga dingding. Noong gabing iyon, nagbukas ako ng isang bote ng aking 2018 reserve, ang alak na inipon ko para sa isang espesyal na okasyon. Umupo ako sa aking beranda habang lumulubog ang araw sa mga burol, ginagawang kulay ng batang pinunuar ang langit, at naisip ko ang tungkol sa pasensya. Ang alak ay hindi nagmamadali,
Hindi mo maaaring pilitin ang fermentasyon. Hindi mo maaaring bilisan ang pagtanda. Hindi mo maaaring laktawan ang maingat na proseso ng paggawa ng mapait na ubas sa isang bagay na sulit na tikman. Anumang baliw ay maaaring i-crush ang ubas at makakuha ng juice. Ang art ay nasa paghihintay, panunood, alam eksakto kung kailan kikilos. Gumawa ng fundamental mistake si Rafael at ang kanyang pamilya. Ipinapalagay nila na dahil simple ako, tanga ako. Na dahil nagtatrabaho ako gamit ang aking mga kamay, hindi ko naintindihan ang mga numero. Na dahil matiyaga ako, passive ako. Malapit na nilang matutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pasensya at kahinaan. Tumunog ang aking telepono, si Bianca. Pinanood ko itong mag-buzz sa mesa. Ang kanyang pangalan ay naiilawan sa nagtitipon na dilim at hindi ako sumagot. Tumawag siya ng 3 beses pa noong linggong iyon. Binaliwala ko ang bawat isa. Hayaan mong magtaka siya. Hayaan mong mag-alala siya. Hayaan silang lahat na magsimulang maghinala na baka ang matanda ay hindi gaanong cooperative tulad ng ipinapalagay nila. Tumawag si Mario noong Biyernes. Nag-draft ako ng 3 option para sa iyo. Maaari ka bang pumasok Lunes? Pupunta ako. Ginugol ko ang katapusan ng linggo sa vineyard. Inaalagaan ang mga baging. Sinusuri ang irrigation. Ginagawa ang trabaho na tumukoy sa aking buhay. Ngunit ngayon ay iba ko itong nakita. Hindi lang ito ang aking livelihood ngayon. Ito ay isang fortress. At inihahanda ko ang mga depensa nito. Lunes ng umaga ikinalat ni Mario ang mga dokumento sa kanyang desk na parang isang general na nagpaplano ng strategy. Option 1, Revocable Trust. Mananatili kang may control, ngunit maaaring baguhin ang mga term anumang oras. Option 2, Irrevocable Trust na may mga kondisyon. Option 3, ganap na transfer sa isang charitable foundation pagkatapos ng iyong kamatayan. Pinag-aralan ko ang bawat isa, naiintindihan ang kanilang mga implication. Ang irrevocable trust, ipaliwanag mo ulit iyon. Iti-transfer mo ang ari-arian sa isang trust. Pagkatapos ng iyong kamatayan, mapupunta iyon sa mga designated beneficiaries, ngunit kung matugunan lang nila ang mga specific condition na itinakda mo ngayon, kung hindi nila matugunan ang mga kondisyon na iyon, mapupunta iyon sa isang backup beneficiary, karaniwan ay isang charity. At kapag na-set up na iyon, hindi ko mababago iyon. Hindi, nang walang extraordinary circumstances. Ngunit nangangahulugan din iyon na walang sino man ang maaaring pumilit sa iyo na baguhin iyon mamaya. Naisip ko si Rafael, si Gino, ang kanilang mga lawyer at ang kanilang pera at ang kanilang ganap na katiyakan na maaari nilang manipulahin ang isang matanda upang ibigay sa kanila ang gusto nila. Gawin natin ang irrevocable trust, sabi ko, na may napaka-specific na mga condition. Ngumiti si Mario ng may matinding ngiti. Anong klaseng mga condition? Ang klase na naghihiwalay sa mga taong nagmamahal sa lupa mula sa mga taong nagmamahal sa pera. Nagtrabaho kami sa loob ng 3 oras sa pag-draft ng mga term na magpoprotekta sa aking legacy habang binibigyan si Bianca ng isang pagkakataon, isang makitid, mahirap na pagkakataon upang patunayan na pinahahalagahan niya ang aking binuo ng higit sa kung ano ang maaaring ibenta. Nang matapos kami, tiningnan ako ni Mario ng may paggalang. Leonardo, ito ay bulletproof, ngunit gagawin ka rin nitong labis na hindi sikat sa iyong pamilya. Mario, sinipa nila ako palabas ng isang kasal at humingi ng PHP 2,500,000. Sa tingin ko hindi tayo nasa panganib na mawalan ng anumang bagay na umiiral pa. Tumango siya. Ihahanda ko ang panghuling mga dokumento sa Biyernes. Kakailanganin namin ng mga saksi, notarization, ang buong legal framework. Kapag pumirma ka, wala nang babalikan. Magaling, sabi ko. Walang babalikan ang eksakto kung ano ang gusto ko. Dumating ang Hunyo kasama ang init na nagpapalaki sa ubas sa baging. Gumugol ako ng 3 linggo ng tahimik, methodically na nagtatayo ng aking fortress. Ang trust ay pinirmahan, notarized, at fined sa county. Ang aking huling habilin ay na-update. Ang lahat ay nasa ayos. Tumawag si Bianca ng 14 na beses. Wala akong sinagot.
Hayaan ang katahimikan na gawin ang trabaho nito. Ang appraisal ay kumpleto. Ang trust ay ironclad. At nagdagdag ako ng isang huling touch. Hiniling ko kay Jose na i-document ang bawat pagtatanong na natanggap niya tungkol sa aking ari-arian, kasama ang mga date, mga pangalan kung posible, at specific question na tinanong. Nagbigay siya ng detalyadong ulat. Nakaka-interes na basahin. Si Rafael Preston ay kumontak sa 4 na iba't ibang real estate firm tungkol sa aking lupa. Hindi ang ari-arian ng kanyang pamilya o ang vineyard ng kanyang father-in-law. Tiyak niyang sinabi ang Cooper property na parang kanya na iyon upang ibenta. Hinahangaan ko ang documentation na ito noong Huwebes ng hapon nang narinig ko ang ugong ng mga gulong sa gravel. Hindi ang karaniwang delivery truck o kotse ng kapitbahay, maraming sasakyan. Naglakad ako sa bintana. Ang BMW ni Bianca, ang Tesla ni Rafael, at isang kulay abong sedan na hindi ko nakilala, Showtime. Lumapit sila sa pinto ng may kumpiyansa ng mga taong nanalo na. Binuksan ko iyon bago sila kumatok dahil gusto ko silang maging off-balance mula sa simula. Tay, sabi ni Bianca, sinusubukang magpakita ng init at nagkamit ng isang bagay na mas malapit sa anxiety. Sinusubukan ka naming tawagan. Alam ko, busy ako. Kailangan nating mag-usap. Kinalabit niya ang 2 lalaki sa tabi niya. Si Rafael, syempre, at ito si G. Pelaez. Siya ay isang notary. Naisip namin na makakatulong na narito siya para sa kailangan nating pag-usapan. Isang notary? Nagdala sila ng isang notary sa aking bahay. Ang audacity ay halos kahanga-hanga. Pumasok kayo, sabi ko ng may kasiyahan. Pag-usapan natin. Umayos sila sa aking living room, ang parehong silid kung saan sila nakaupo minsan sa hapunan, bahagyang itinatago ang kanilang pangungutya. Si Rafael ay may hawak na isang leather folder na parang ito ay isang sagradong teksto. Si Bianca ay nakaupo sa gilid ng couch, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit. Tay, nagsimula siya, gamit ang boses na ginagamit ng mga tao sa nalilitong matatandang kamag-anak. Nag-aalala kami sa iyo. Ang pag-manage ng ari-arian na ito ng mag-isa sa iyong edad, malaking responsibilidad iyon. Na-manage ko ng maayos sa loob ng 20 taon. Ngunit nagbabago ang mga bagay, sumabat si Rafael ng maayos. Mga halaga ng ari-arian, tax implications, maintenance costs. Sa tingin namin baka oras na para isaalang-alang ang pag-transfer ng pagmamay-ari sa pamilya na maaaring humawak sa complexity. Sinabi niya pamilya na parang may ibig sabihin ang salita, na parang hindi niya pinakasalan ang aking anak na babae 3 linggo na, ang nakalipas pangunahin para sa access sa aking mga tala ng lupa. Handle the complexity, ulit ko. Ibig mong sabihin ibenta iyon? Kumislap ang mga mata ni Bianca. Hindi naman sell, ngunit ang pagkakaroon ng mga option ay matalino. Ang mga Preston ay may mga connection sa mga developer na maaaring i-maximize. I-maximize ang halaga ng ari-arian sa pamamagitan ng pagbuwag ng lahat ng binuo ko at pagtatayo ng mga bahay. Katahimikan. Humigpit ang ngiti ni Rafael. Let's not be dramatic, Leonard. Nag-uusap tayo tungkol sa pag-secure ng iyong legacy, ang hinaharap ni Bianca, ang financial stability ng aming pamilya. Our family, sabi ko ng mahina. Iyan ba tayo? Binuksan ni Rafael ang folder ng may flourish. Nag-draft kami ng mga transfer document. Simple, straightforward. Idiid mo ang ari-arian kay Bianca ngayon, panatilihin ang mga karapatan sa tirahan habang buhay, at tiyakin na ang lahat ay magta-transition ng maayos kapag dumating ang oras. Ibinagsak niya ang mga papel sa aking coffee table na parang ginagawan niya ako ng favor. Ang notary ay gumalaw, hindi komportable, malamang na nagtataka kung nasasaksihan ba niya ang elder manipulation at kung dapat ba siyang tumutol. Tiningnan ko ang mga dokumento nang hindi hinahawakan ang mga iyon. Tiningnan ang aking anak na babae na hindi makatingin sa aking mga mata. Tiningnan si Rafael na ang ngiti ay may kalidad ng isang pating na scenting blood. Pagkatapos ay tumayo ako, naglakad sa aking desk at kinuha ang sarili kong folder. Interesante, sabi ko, bumalik. Mayroon din akong ilang dokumento. Inilatag ko ang mga iyon ng methodically. Ang kulay ay naubos mula sa mukha ni Rafael
na parang alak mula sa isang sirang bote. Napakaganda iyon. Ang kanyang panga ay lumuwag, ang kanyang mga mata ay lumaki, at sa loob ng 3 magagandang segundo, mukha siyang eksakto kung ano siya. Isang con artist na napagtanto na ang mark ay nagbago lang ng tables. Ano ito? Ang kanyang boses ay lumabas na strangled. Ito, sabi ko ng kalmado, ay isang irrevocable trust. Mula 3 linggo na ang nakalipas, ang ari-arian na ito ay hindi na akin upang ibigay. Pagkatapos ng aking kamatayan, iti-transfer iyon sa isang charitable foundation na sumusuporta sa maliliit na family wineries, maliban kung matugunan ng aking anak na babae ang napaka-specific na mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Bulong ni Bianca. Kailangan niyang personal na magtrabaho sa vineyard na ito sa loob ng 5 taon. Hindi niya maaaring ibenta ang lupa sa loob ng 15 taon. Kailangan niyang panatilihin iyon bilang isang gumaganang agricultural operation. Huminto ako. Kung hindi, lahat ng iyon ay mapupunta sa charity. Bawat acre, bawat bagging, bawat piso. Ang mukha ni Rafael ay umabot mula sa puti hanggang sa modeled red. Hindi mo maaaring gawin ito. Nagawa ko na 3 linggo na ang nakalipas habang tumatawag ka ng mga appraiser tungkol sa potensyal na development. Tinapik ko ang ulat. Inakala mo ba talaga na hindi ako sasabihin ni Jose? Magkaibigan kami sa loob ng maraming taon, you senile old. Nahuli ni Rafael ang sarili niya, ngunit ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Mag-ingat, sabi ko. Ang aking boses ay matalas na parang pruning shears. G. Pelaez ay isang notary. Siya ay isang saksi at i-document ko ang lahat. Nahanap ni Bianca ang kanyang boses. Tay, bakit mo ginawa ito? Ako ang anak mo. Hiningi mo sa akin na umalis sa iyong kasal dahil ikinahihiya mo ako. Ang kanyang bibig ay bumukas at nagsara. Walang salita ang lumabas. Biglang tumayo si Rafael. Ang kanyang upuan ay umugong ng malakas laban sa sahig. Hindi pa ito tapos. Hahamunin namin ito. Malinaw na hindi ka of sound mind. Kung gayon kailangan mong patunayan yon sa korte, kung saan ihaharap ko ang ebidensya na sinubukan mo akong dayain ng milyon-milyong piso sa pamamagitan ng kasal. Sa tingin ko tinatawag nila iyan na con. Pinanood ko siyang iproseso ito. Pinanood ang calculation sa kanyang mga mata, ang lawyer sa kanyang ulo na nagpapatakbo ng mga senaryo. Matatalo sila. Alam nilang dalawa. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Sabi ko ng conversationally. Ang alak ay nangangailangan ng pasensya. Nagtatanim ka ng baging. Naghihintay ka ng maraming taon. Upang mag-mature sila, maingat mo silang inaalagaan sa pamamagitan ng mga season. Hindi mo maaaring bilisan iyon. Hindi mo maaaring dayain iyon. Ngumiti ako ng walang init, ngunit inakala mong maaari mo akong bilisan. Inakala mong maaari mo akong dayain. Hinawakan ni Rafael ang kanyang folder. Ginugulo ang walang silbi na mga dokumento. Ito ay isang pagkakamali, matanda. Gumawa ka lang ng kaaway ng maling pamilya. Sa tingin ko gumawa ako ng kaaway ng tamang pamilya. Ang klase ng pamilya na ayoko sa tabi ng aking legacy. Sumugod siya palabas, ang notary ay nagmamadali sa likod niya. Si Bianca ay nanatili. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha na maaring totoo o maaring isa pang performance. Hindi ko na masabi at natuklasan ko na wala akong pakialam. Daddy, pakiusap. Ang mga kondisyon ay nananatili. Kung gusto mo ang lupaing ito, kikita ka niyan sa paraang kinita ko, sa trabaho, sa oras, sa paggalang, sa ibig sabihin niyan. Hinawakan ko ang kanyang tingin. Ngunit sa tingin ko hindi mo iyan gagawin. Sa tingin ko pipiliin mo ang pera ni Rafael sa aking lupa. At iyan ang iyong pagpipilian. Umalis siya nang walang iba pang salita. Umupo ako sa aking living room, nakikinig sa kanilang mga kotse na umaalis. Nararamdaman ang bigat ng aking ginawa na umaayos sa akin na parang evening fog sa ibabaw ng vineyard. Ito ay magiging pangit. Magkakaroon ng mga lawyer pagtatalo. Malamang na mga pagtatangka na i-declare akong incompetent. Ngunit pinrotektahan ko ang mahalaga. Ang lupa ay magsusurvive. Ang mga baging ay lalago.
At kung nahanap ni Bianca ang kanyang daan pabalik sa kung sino siya noon, mayroon pa ring daan pa uwi, isang napaka-specific, napakamahirap na daan na nangangailangan ng tunay na pagbabago. Sa bintana makikita ko ang vineyard sa hapon ng araw, mga hanay ng mga baging na nagmamartsa sa burol na parang mga sundalo. 30 taon ng trabaho, 30 taon ng pasensya. Gusto ni Rafael na gawing pera ang lahat ng ito sa loob ng isang taon. Well, natuto lang siya ng isang bagay tungkol sa pasensya at tinuruan ko lang siya ng isang bagay tungkol sa pag-underestimate sa matanda na may lupa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang unang labanan, akin iyon. Ang linggo pagkatapos ng aking confrontation kay Rafael at Bianca, ang katahimikan ay bumaba na parang fog sa ibabaw ng vineyard. Walang tawag, walang pagbisita, walang pagtatangka sa reconciliation. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon. Nagre-regroup sila, strategizing. Inihahanda ang kanilang susunod na galaw. Hindi rin ako nag-idle. Si Mario at ako ay gumugol ng maraming oras sa pagrepaso ng mga trust document, naghahanap ng anumang posibleng kahinaan na maaari nilang gamitin. Wala kaming nakita. Ang paperwork ay airtight, sinaksihan ng 3 tao, notarized at fined sa county. Ang aking mental competency sa oras ng pagpirma ay documented ng aking doktor na nagbigay sa akin ng isang routine physical 2 araw bago. Ang lahat ay bulletproof, ngunit na-underestimate ko ang reach ni Gino Preston. Ang unang atake ay dumating sa pamamagitan ng aking kapitbahay, si Aling Isa, na nagmamay-ari ng katabing vineyard sa akin. Huminto siya noong Martes ng umaga, ang kanyang mukha ay nag-aalala. Leonard, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. May isang lalaki ang pumunta upang makita ako kahapon. Sabi niya, lawyer siya na nagre-representa sa iyong anak na babae. Nagtatanong siya tungkol sa iyo. Anong klaseng mga tanong? Tungkol sa iyong memorya? Kung mukha ka bang nalilito ka makailan? Kung kakaiba ba ang iyong ginagawa? Nag-aalala ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na matalas ka pa rin, ngunit Leonard, ano ang nangyayari? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Hindi lahat ng iyon, ngunit sapat na. Nakinig si Aling Isa, ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Sinusubukan nilang magtayo ng isang kaso na ikaw ay incompetent, sabi niya, para i-invalidate ang trust. Alam ko, ngunit nakita ko itong darating. Sa kalagitnaan ng Hulyo, dumating ang mga legal papers. Si Gino Preston ay kumuha ng Whitmore & Associates, isa sa pinaka-aggressive law firms ng San Francisco. Nag-file sila ng isang petition upang i-declare na invalid ang trust sa batayan ng diminished mental capacity. Sumusuporta sa petition ay isang affidavit na pinirmahan ni Bianca Cruz Preston na nagsasaad na ang kanyang ama ay nagpakita ng pagkalito, memory loss at erratic decision-making na consistent sa early-stage dementia. Ang pagbabasa ng signature ng aking anak na babae sa dokumento na iyon ay parang paglunok ng sirang salamin. Tumawag si Mario agad pagkatapos matanggap ang kanyang copy. Leonard, seryoso ito. Hindi sila naglalaro. Hindi rin ako. Ano ang kailangan namin? Medical evaluation, cognitive testing, character witnesses, at kailangan nating maging proactive. Hindi lang tayo maaaring mag-defend. Kailangan nating atakehin ang kanilang credibility. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, aalamin natin kung bakit talaga pinakasalan ni Rafael ang iyong anak na babae. Patutunayan namin na fraud ito mula sa simula. Naalala ko ang ulat ni Jose tungkol kay Rafael na kumukontak sa mga real estate firm. Baka mayroon na ako. Gumugol ako ng 1 linggo sa pagtitipon ng ebidensya. Nagbigay si Jose ng detalyadong records ng bawat pag-uusap na mayroon siya kay Rafael o sa kanyang mga representative. Kinuntak ko ang iba pang mga appraiser na nilapitan ni Rafael. 2 sa kanila ang handang magbigay ng mga statement tungkol sa kanyang specific question, tungkol sa subdivision at development. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Nasa bayan ako, bumibili ng mga supply nang nakasalubong ko si G. Juanito,
isang realtor na kilala ko ng kaswal sa loob ng maraming taon. Hinila niya ako sa tabi sa hardware store. Leonard, narinig ko ang tungkol sa iyong mga problema sa legal. Sa tingin ko dapat mong malaman. Nilapitan ako ni Rafael Preston noong Abril. Gusto niyang malaman ang potensyal na development ng iyong lupa. Nagtanong ng tiyak tungkol sa paggawa ng 20 acres sa mga luxury home lots. Mayroon ka pa bang records ng pag-uusap na yon? Mas mahusay, mayroon akong mga email. Napaka-specific niya tungkol sa mga timeline. Sabi niya, ang ari-arian ay mapupunta sa kamay ng pamilya sa tag-init at handa na para sa development sa taglagas. Ang ekspresyon ni Juanito ay matindi. Isinulat niya iyan noong Abril, Leonard, 2 linggo bago ang kanyang kasal. Ebidensya, malamig, matigas na documented evidence ng premeditated fraud. Mabilis kumilos si Mario. Nag-file siya ng isang counter petition na nag-aakusa na si Rafael Preston ay pumasok sa kasal kay Bianca Cruz para sa specific purpose ng pagkakaroon ng access sa ari-arian na nilayon niyang i-develop para sa profit. Idinagdag namin ang mga email, ang mga statement ng appraiser, ang detalyadong ulat ni Jose. Pagkatapos ay gumawa si Mario ng isang bagay na brilliant. Nagsubuy na siya ng mga phone records at email accounts ni Rafael para sa panahon sa pagitan ng kanyang engagement at ng kasal. Ang hearing ay itinakda para sa huling bahagi ng Hulyo. Dumating ako sa courthouse sa Napa. Pakiramdam ko ay 64 ako, na parang 100. Hindi ito kung paano ko inisip na gugugulin ang aking tag-init. Nakikipaglaban sa aking sariling anak na babae sa korte, tungkol sa lupa na ginugol ko ng aking buhay sa pagtatayo. Ang courtroom ay eksakto kung ano ang inaasahan mo. Wood paneling, bandila ng Amerika, judges bench na nagpapaliit sa lahat. Dumating ang mga Preston kasama ang kanilang legal team. 3 attorney sa mga suite na malamang ay nagkakahalaga ng higit sa aking truck. Umupo si Bianca sa pagitan ni Rafael at Carla. Ang kanyang mukha ay maputla at nakahanda. Hindi siya tumingin sa akin kahit minsan. Ang hukom, isang babae na nagngangalang Hukom Lilian na nasa bench sa loob ng 20 taon ay nagbasa sa parehong mga petition nang may ekspresyon ng isang taong nakakita ng bawat scheme na maaaring likhain ng sangkatauhan. G. De Guzman, sabi niya kay Mario, nag-aakusa ka ng fraud. Oo, Your Honor. Mayroon kaming documented evidence na sinimulan ni G. Rafael Preston ang kanyang relasyon kay Bibi. Bianca Cruz na may specific intent na i-acquire ang kanyang mana. Ang kasal ay isang business transaction na disguised bilang romance. Tumayo si Whitmore, puro polish at indignation. Your Honor, ang mga ito ay walang batayan na mga akusasyon na dinisenyo upang i-distract mula sa totoong issue. Ang pag-decline ng mental state ni G. Cruz at ang kanyang irrational decision na i-disinherit ang kanyang kaisa-isang anak. Kung gayon, suriin natin ang mental state na iyon. Sabi ni Hukom Lilian, I'm ordering an independent psychiatric evaluation of Mr. Cruz. And Mr. De Guzman, I'm granting your discovery motion. Mr. Preston's communications are subject to subpoena. Nanigas ang mukha ni Rafael. Yumuko si Gino upang bumulong ng isang bagay sa kanilang lead attorney. Ang kanyang ekspresyon ay thunderous. Mag-reconvene tayo sa loob ng 30 araw, anunsyo ni Hukom Lilian, kung saan inaasahan ko ang kumpletong medical evaluation at lahat ng hiniling na mga dokumento. Ang korte na ito ay interesado sa katotohanan, mga Ginoo, hindi theater. Umalis kami. Sa pasilyo, hinarang ako ni Gino Preston. Ang kanyang mukha ay isang mask ng controlled rage. Gumagawa ka ng pagkakamali, matanda. Mayroon kaming mga resources na hindi mo maiisip. Mga lawyer na nag-specialize sa pagsira ng mga taong tulad mo. Tiningnan ko siya. Ang titan na ito ng real estate ng San Francisco na nag-iisip na ang pera ay makakabili ng anumang bagay kahit na ninakaw na lupa. Gino, gumugol ako ng 30 taon sa pagtatanim ng mga bagay. Alam mo kung ano ang natutunan ko? Hindi mo maaaring pilitin ang paglago. Hindi mo maaaring bilhin ang maturity. At tiyak na hindi mo maaaring nakawin ang pasensya. Ngumiti ako ng walang init. Malapit mo nang matutunan iyan sa mahirap na paraan.
Nagdilim ang kanyang mukha, ngunit bago siya makasagot, hinila ako ni Mario. Sa parking lot, umupo ako sa aking truck nang matagal bago pa andarin ang makina. Ang mga linya ng labanan ay iginuhit. Itatapon ng mga Preston ang lahat ng mayroon sila sa akin. Pera, lawyer, social pressure, mga pagtatangka na sirain ang aking credibility. Ngunit mayroon akong isang bagay na wala sila. Mayroon akong katotohanan. At sa aking karanasan, ang katotohanan ay parang magandang alak. Maaring tumagal ng oras upang pahalagahan, ngunit sa huli ay nakikilala ng lahat ang kalidad. Nagmaneho ako pa uwi sa valley, nilampasan ang vineyard pagkatapos ng vineyard. Bawat isa ay nagre-representa ng pangarap ng isang tao, ginawang totoo sa pamamagitan ng trabaho at oras. Nakita ng mga Preston ang lahat ng ito bilang real estate lang, mga numero lang sa isang balance sheet. Malapit na nilang malaman na ang ilang bagay ay hindi for sale at ang ilang matanda ay hindi kasing dali na ilibing tulad ng hitsura nila. Ang digmaan ay tunay na nagsimula. Ngunit nilabanan ko ang tagtuyot, sakit, masamang ani at economic downturns. Gino Preston at ang kanyang mga lawyer. Isa lang sila sa isa pang hamon na dapat harapin at napakahusay ko sa pagharap sa mga bagyo. Ang psychiatric evaluation ay naganap noong Agosto 3 sa isang sterile office na amoy disinfectant at paghuhusga. Si Dr. Sarah, walang kaugnayan sa hukom, ay nagbigay sa akin ng 4 na oras ng cognitive testing, memory recall, problem solving, spatial reasoning, emotional stability assessment. Sinagot ko ang bawat tanong, nalutas ko ang bawat puzzle, naalala ko ang bawat salita sa pagkakasunod-sunod na ibinigay niya sa akin. Nang matapos kami, tiningnan niya ang kanyang mga note at pagkatapos ay sa akin. G. Cruz, ang iyong cognitive function ay well above average para sa iyong edad. Walang mga senyales ng demensya, walang memory impairment, walang ebidensya ng diminished capacity. Ang iyong decision-making faculties ay ganap na buo. Maaari mo bang isulat iyan? Ipapasa ko ang aking ulat sa korte sa Biyernes. Isang problema ang nalutas, ngunit hindi pa tapos ang mga Preston. Ang susunod na atake ay dumating sa pamamagitan ng Napa Wine Community. Bigla, nagsimulang kumalat ang mga chismis. Si Leonard Cruz ay nawawalan ng katinuan, gumagawa ng wild accusations laban sa kanyang son-in-law, sinisira ang kasal ng kanyang anak na babae dahil sa senile paranoia. Si Carla Preston, lumabas, umuupo sa board ng 2 wine industry associations. Ginagamit niya ang bawat connection na mayroon siya upang i-isolate ako professionally. 2 supplier na nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon ang biglang huminto sa pagsagot sa aking mga tawag. Isang restaurant na bumibili ng aking alak sa loob ng 1 dekada ang nag-cancel ng kanilang standing order. Malinaw ang mensahe. I-cross ang mga Preston, bayaran ang presyo. Napansin din iyon ni Aling Isa. Sinusubukan kanilang sakalin ng economically, pilitin kang magsettle. Hayaan mo silang subukan, nakayanan ko ang mas masahol pa. Ngunit magsisinungaling ako kung sinabi kong hindi iyon masakit, pinapanood ang aking reputation, na binuo sa loob ng 3 dekada, na shred ng mga bulong, at inuwendo mula sa mga taong hindi gumugol ng 1 araw sa pagtatrabaho sa lupa. Tumawag si Mario na may mas masahol na balita. Leonard, pushing hard sila sa discovery. Nagtatalo ang kanilang mga lawyer na ang mga email ni Rafael ay protected ng attorney-client privilege. Hindi siya nakikipag-usap sa mga lawyer. Nakikipag-usap siya sa mga real estate agent. Inaangkin nila na kumonsulta siya sa mga lawyer tungkol sa ari-arian. Kaya, ang lahat ng mga communication na related dyan ay privileged. Creative legal maneuvering iyon at baka bilhin iyon ni Hukom Lilian. Kaya, baka hindi namin makuha ang mga email. Baka hindi namin makuha ang lahat ng mga iyon. Ngunit Leonard, may iba pa. Si Bianca ay magbibigay ng deposisyon sa susunod na linggo. Ipatuturo nila siyang magpatotoo sa iyong di umano'y mental decline. Ang aking anak na babae sa isang courtroom na nagsisinungaling tungkol sa akin sa ilalim ng sumpa. Maaari ba nating i-depose si Rafael? Maaari nating subukan,
ngunit magkakaroon siya ng 3 lawyer na mag-coaching ng bawat salita. Ang deposition ay nangyari sa isang conference room na tila dinisenyo upang i-intimidate. Puro salamin at chrome at hindi komportable na mga upuan. Si Bianca ay nakaupo sa tapat ni Mario, ang kanyang mga lawyer ay flanking sa kanya na parang mga guard. Hindi ako pinapayagan sa silid, ngunit binasa ko ang transcript pagkatapos. Nagtanong si Mario sa kanya ng mga direktang tanong. Kailan mo unang napansin ang mental decline ng iyong ama? Maaari ka bang magbigay ng specific na mga halimbawa? Ginawa mo ba i-document ang mga alalahanin na ito sa kanyang doktor? Ang kanyang mga sagot ay malabo, contradictory. Mukha siyang nalilito minsan. Nakalimutan niya ang mga pag-uusap na mayroon kami. Ginawa niya ngunit sa ilalim ng pressure siya ay nawalan. Hindi siya makapagbigay ng mga date. Hindi makapagbigay ng specific examples. Hindi maipaliwanag kung bakit hindi niya kailanman binanggit ang anumang mga alalahanin sa kanyang doktor o mga kapitbahay. Sa pagtatapos, maging ang sarili niyang mga lawyer ay mukhang hindi komportable. Pagkatapos ay nagtanong si Mario ng nakamamatay na tanong. Miss Preston, kailan unang nagpahayag ng interes ang iyong asawa sa ari-arian ng iyong ama? Hindi iyan relevant. Pakiusap sagutin ang tanong. Kailan unang pinag-usapan ni Rafael Preston ang halaga o potensyal na development ng vineyard ng iyong ama? Mahabang katahimikan sa transcript. Pagkatapos, I don't recall exactly. Was it before or after your engagement? Sinabi ko hindi ko na-recall. Ipinadala sa akin ni Mario ang transcript na may note. She's protecting him, but she's lying badly. Ang aming break ay dumating mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan, ang sariling arrogance ni Rafael. Isa sa mga appraiser na kinontak ni Jose, isang lalaki na nagngangalang G. David, ay tumawag sa akin ng direkta. G. Cruz, sa tingin ko dapat mong malaman, sinubukan ni Rafael Preston na pilitin ako na i-withdraw ang aking statement. Inimply niya na magkakaroon ng mga professional consequence kung magpapatotoo ako laban sa kanya. Maaari mo bang i-document iyan? Ni-record ko ang tawag sa telepono. California is a 2-party consent state, kaya legal iyon. Halos sumigaw si Mario nang sinabi ko sa kanya. Iyan ay witness tampering. Iyan ay isang felony. Ipinasa namin ang recording sa korte. Ang tugon ni Hukom Lilian ay mabilis at brutal. Ni-sanction niya ang Preston Legal Team. Inutusan na ibigay agad ang lahat ng communication ni Rafael nang walang privilege protection at inilipat ang hearing ng 2 linggo. The court, isinulat niya sa kanyang order, will not tolerate attempts to obstruct justice or intimidate witnesses. Ang mga dokumento ay dumating 3 araw pagkatapos, mga kahon ng mga iyon, mga email, mga text, mga phone records. Si Mario at ako ay gumugol ng 2 buong araw sa pagbabasa sa digital life ni Rafael Preston. Nariyan ang lahat, bawat bahagi nito, mga email sa kanyang ama. The old man sitting on at least text sa isang business partner. Wedding in May, property transfer by summer, development by fall. This is going to be huge. Mga mensahe kay Bianca na nagpabaliktad sa aking tiyan. Don't worry about your dad. Once we're married, the property becomes family assets. We'll handle him together. Ngunit ang pinakamasama ay isang email na ipinadala ni Rafael kay Gino 2 linggo pagkatapos ng kasal. Subject line, The Cooper Problem. Dad, the old man is more stubborn than expected. Bianca can't convince him to sign over the property. We need to consider legal options to have him declared incompetent. Mom's friend knows a psychiatrist who specializes in elder care evaluations. Might be useful. Nagpaplano sila mula sa simula. Ang buong incompetency petition ay hindi isang tugon sa aking trust. Parati iyon ang kanilang backup plan. Nag-file si Mario ng isang emergency motion na nag-a-attach ng kumpletong email chain. Sa oras na natapos kami, mayroon kaming documentation ng fraud, elder abuse, conspiracy, witness intimidation, at perjury sa deposition ni Bianca. Nag-schedule si Hukom Lilian ng isang hearing para sa Agosto 26. Ang gabi bago umupo ako sa aking beranda na may isang bote ng aking 2017 reserve,
Pinapanood ang mga bituin sa ibabaw ng vineyard. 30 taon ng trabaho at napunta sa ito isang courtroom battle kung saan ang aking sariling anak na babae ay nakatayo laban sa akin. Nagde-defend ng isang lalaki na sistematikong nagplano na nakawan kaming pareho. Dahil iyon ang mapait na katotohanan na sa wakas ay tinanggap ko. Ginagamit ni Rafael si Bianca tulad ng ginagamit niya ako. Hindi siya kailanman ang kanyang asawa. Siya ang kanyang access code sa isang vault. Bukas patutunayan ko iyon. Bukas makikita ni Hukom Lilian eksakto kung anong klaseng tao ang mga Preston. Ngunit ngayong gabi, pagod lang ako at malungkot at matanda sa paraang walang kinalaman sa mga taon. Nahanap ako ni Aling Isa doon bandang 10:00 ng. Umupo siya nang hindi nagtatanong. Nagbuhos ng sarili ng ilan sa aking alak at umupo kami ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Mananalo ka, sa wakas ay sabi niya. Alam ko, kaya bakit mukha kang talo? Naisip ko si Bianca sa edad na sex na nagtatanim ng kanyang unang baging. Tungkol kay Bianca sa edad na 16 na tumutulong sa kanyang unang ani. Tungkol kay Bianca noong nakaraang buwan na pumirma ng mga dokumento na tumawag sa akin na mentally incompetent. Dahil ang panalo ay nangangahulugang pagpapatunay na ang aking anak na babae ay nagpakasal sa isang monster at nanirahan sa kanya ng sapat na katagalan upang maging isa rin. Walang sagot si Aling Isa doon. Wala rin ako. Bukas pupunta kami sa korte. Bukas sisirain ko ang mga Preston gamit ang kanilang sariling mga salita. Bukas, poprotektahan ko ang lahat ng aking binuo. Ngunit ang ilang mga tagumpay na tututunan ko ay parang ashes. Ano man ang kanilang pagiging kumpleto. Ang hearing noong Agosto 26 ay tumagal ng 6 na oras. Sistematikong rine-review ni Hukom Lilian ang bawat email, bawat text message, bawat piraso ng ebidensya na binuo ni Mario at ako. Sinubukan ng legal team ng mga Preston ang lahat. Mga pagtutol, procedural challenges, pagtatangka na i-exclude ang ebidensya, ngunit ang paper trail ay masyadong malinaw, masyadong damning. Ang mga email ni Rafael ay binasa ng malakas sa open court. Ang kanyang mga salita, malamig, calculating, predatory, ay umaling-aungaw sa mga dingding habang nakaupo siya ng matigas sa tabi ng kanyang mga lawyer. Ang kanyang mukha ay nagbacycle sa mga shade ng puti at pula na parang isang sirang traffic light. Nang binasa ni Hukom Lilian ang email tungkol sa pagkuha kay Bianca na ibenta ang lupa ng matanda, pinanood ko ang mukha ng aking anak na babae na gumuho. Alam niyang interesado si Rafael sa ari-arian, ngunit ang pagdinig sa lawak ng kanyang panlilinlang, ang pagdinig sa kanyang sarili na tinutukoy bilang isang tool, isang paraan sa isang dulo, sa wakas ay bumagsak sa anumang fantasy na nabubuhay siya. Ang ruling ng hukom ay mabilis at absolute. Ang petisyon upang i-invalidate ang trust ni G. Cruz ay tinanggihan. Bukod pa rito, nakita ng korte na ito ang malinaw at nakakakumbinsi na ebidensya ng attempted fraud. Ang trust ay nananatili ayon sa nakasulat. Ang usapin na ito ay natapos. Tumingin siya direkta kay Rafael. G. Preston, ire-refer ko ang ebidensya ng witness tampering sa District Attorney's Office. Dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng criminal counsel. Ang mukha ni Gino Preston ay naging purple. Mukha si Carla na sinampal. Tinitigan lang ni Rafael ang mesa. Ang kanyang maingat na binuo na mundo ay nagkawatak-watak sa paligid niya. Umalis kami sa courthouse sa isang pader ng mga reporter. Ang kwento ay nag-leak marahil sa pamamagitan ng mga court staff na nakakita ng ebidensya at ang lokal na press ay bumaba na parang mga vulture sa sariwang karne. G. Cruz, totoo bang sinubukan ng mga Preston na nakawin ang iyong lupa sa pamamagitan ng kasal? G. Preston, pinakasalan mo ba si Bianca Cruz para sa kanyang mana? Ano ang pakiramdam na malaman na ang iyong son-in-law ay nagplano na i-develop ang iyong vineyard? Wala akong sinabi. Naglakad lang ako sa aking truck. Ngunit sinundan ng mga reporter ang mga Preston at pinanood ko ang kanilang paghihirap nang may isang bagay na malapit sa satisfaction. Si Gino ay sinusubukang panatilihin ang dignidad habang kinukuha ng mga kamera ang kanyang galit. Si Carla ay may hawak na kanyang designer bag na parang armor. Si Rafael ay nagtatago sa likod ng kanyang mga lawyer, hindi makatingin sa sinuman.
Ang Napa Valley Register ay naglabas ng kwento kinabukasan. Preston family accused of marriage fraud in vineyard scheme. Inilatag ng article ang lahat, ang mga email, ang mga appraisal, ang systematic plan na i-acquire ang aking lupa sa pamamagitan ng panlilinlang. Pagsapit ng hapon, kumalat iyon sa San Francisco Chronicle, pagkatapos ay sa mga wine industry publications, pagkatapos ay sa mga business journals. Ang kwento ay may lahat ng gustong basahin ng mga mambabasa. Mayayamang villains, isang underdog victim, documented proof ng conspiracy. Agad na nagsimulang gumuho ang real estate empire ni Gino. 3 malalaking client ang nag-cancel ng mga proyekto, binabanggit ang ethical concerns. 2 partner ang nag-withdraw mula sa mga development. Ang San Francisco Business Council ay tahimik na inalis siya mula sa kanilang board. Mas masahol pa ang kinaharap ni Rafael. Ang kanyang mga investment client, mayayamang individual na pinahahalagahan ang discretion at integrity, ay nagsimulang kunin ang kanilang mga account. Walang sino man ang gusto ng isang financial advisor na nagpakasal para sa pera at nahuli. Sa loob ng 1 linggo, nawala sa kanya ang 60% ng kanyang portfolio. Naglaho ang social standing ni Carla. Ang mga museum at charities na sinuportahan niya ay biglang walang lugar para sa kanya sa kanilang mga board. Ang mga invitation ay natuyo. Ang mga society pages na nagtatampok noon ng kanyang philanthropic work ay nagdetalye ngayon ng kahihiyan ng kanyang pamilya. Tumunog ang aking telepono 2:00 ng umaga, 3 linggo pagkatapos ng hearing. Si Bianca, ang kanyang boses ay sira sa pag-iyak. "Tay, ano ang ginawa mo?" Sabi ni Rafael, "Kasalanan ko ang lahat." Sabi niya, "Sinira ko ang lahat." Nawawalan ng client ang mga Preston, nawawalan ng pera, nawawalan ng kanilang reputation at lahat ng iyon ay dahil sa akin. Umupo ako sa kama, binubuksan ang ilaw. "Hindi, Bianca, dahil iyan sa ginawa nila. Kung ano ang tinulungan mo silang gawin." Hindi ko alam. Hindi ko alam na pinaplano niya ang lahat ng ito. Alam mo sapat na. Alam mong interesado siya sa aking lupa. Alam mong pinipilit kanyang i-transfer ang pagmamay-ari. Pumirma ka ng mga dokumento na nagdedeklara sa akin na incompetent. Ang boses ko ay nanatiling kalmado, matatag. Pinili mo ang kanilang panig sa bawat pagkakataon. Dahil mahal ko siya, dahil akala mo ano? Na maaari mo kaming makuha pareho. Na maaari mong i-betray ang iyong ama at panatilihin ang iyong pera ng pamilya. Katahimikan. Pagkatapos, maliit at basag. Aalis na siya sa akin, Tay. Nag-file si Rafael ng divorce kahapon. Sabi niya, hindi ko na ihatid ang ipinangako ko. Iyan ang kanyang eksaktong mga salita. Hindi na ihatid. Naroon iyon. Ang panghuling suntok. Ginagamit ni Rafael siya ng ganap. Pagkatapos ay itinapon siya sa sandaling naging liability siya sa halip na isang asset. "Pasensya na nasasaktan ka," sabi ko, "at sinadya ko iyon. Ngunit hindi ito ang aking kasalanan, Bianca. Ito ang nangyayari kapag nagtatayo ka ng kasal sa mga kasinungalingan at kasakiman. Sinasabi ng mga Preston na ako ang nagtulak sa lahat ng ito. Sinabi ni Carla sa lahat na obsessed ako sa kanilang pera, na ni-manipulate ko si Rafael na ituloy ang iyong lupa. Ginagawa nila akong villain." Siyempre ginagawa nila. Ang mga Preston ay expert operators. Kapag hindi sila makakapanalo, makakahanap sila ng ibang sisisihin. At si Bianca, isolated at desperado, ang gumawa ng perpektong scapegoat. "Kung gayon naintindihan mo kung ano ang pakiramdam," sabi ko ng tahimik, "na i-abandon ng mga taong nag-aangkin na mahal ka. Na masira ang iyong pangalan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo." "Tay, pakiusap. Maaari ba akong umuwi? Maaari ba tayong..." "Hindi pa. Gumawa ka ng mga pagpipilian, Bianca. Conscious, deliberate choices. Hindi ka maaaring tumakbo pabalik sa akin dahil lang sa ang mga pagpipilian na iyon ay may mga consequence." Ibiniting ko ang telepono. Umupo sa dilim ng aking silid. Nakikinig sa mga tunog ng gabi ng vineyard. Hangin sa mga baging, malalayong coyotes, ang sinaunang lupa na umaayos. Nanalo ako ng ganap, decisively, brutally. Ang mga Preston ay nasira. Nawala ni Rafael ang kanyang negosyo, ang kanyang reputation, ang kanyang kasal. Si Gino at Carla ay gugugulin ang mga taon sa muling pagtatayo ng kanilang sinira.
Natutunan ni Bianca na ang pagtataksil ay gumagana sa dalawang paraan. Ngunit ang tagumpay ay parang abo sa aking bibig dahil nawalan din ako ng isang bagay na irreplaceable. Tiwala sa aking anak na babae. Pananampalataya na ang pamilya ay may ibig sabihin na higit pa sa mga transaksyon at mana. Ang ubas ay ripening sa vineyard, naghahanda para sa ani. Sa loob ng ilang linggo kukunin namin sila, i-crush sila, sisimulan ang mahabang proseso ng fermentation at pagtanda. Ang alak ay nangangailangan ng oras, ganoon din ang tiwala. Ang tanong ay kung naintindihan niyon ni Bianca, kung capable ba siya ng pasensya na kinakailangan upang muling itayo ang kanyang sinira. Malalaman ko sa lalong madaling panahon dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak na babae at ang pinto ay hindi sarado magpakailanman na napakitid lang sa isang napaka-specific, napakamahirap na daan na nangangailangan ng tunay na pagbabago. Ang Setyembre ang magsasabi sa akin kung ano ang gawa niya. Lumabas siya sa aking pintuan noong isang hapon ng Setyembre nang ang ilaw ay nagiging ginto at ang hangin ay amoy ripening grapes. Walang BMW sa pagkakataong ito. Dumating siya sa isang Uber, walang designer clothes, jeans lang at isang lumang sweater na nakilala ko mula sa kanyang mga taon sa kolehiyo. Nakatayo si Bianca roon na may isang maliit na maleta. Ang kanyang mukha ay mas matanda kaysa sa dapat, ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang wedding ring. Hindi suot iyon, ngunit hawak iyon na parang ebidensya ng kanyang sariling katangahan. "Tay," sabi niya, "iyon lang, wala nang iba pa." Nakatayo ako sa pintuan ng bahay kung saan ko siya pinalaki, nakatingin sa estranghero na ito na nakasuot ng mukha ng aking anak na babae at may naramdaman akong nabiyak sa loob ng aking dibdib. Hindi ganap na pagpapatawad, hindi ganap na pag-asa, ngunit isang bagay sa teritoryo na iyon. "Pumasok ka," sabi ko. Umupo kami sa mesa ng kusina kung saan kami kumain ng libu-libong pagkain ng magkasama. Gumawa ako ng kape dahil iyon ang ginagawa mo kapag hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang singsing na mahalaga sa kanya 3 buwan na ang nakalipas at ngayon ay walang halaga. Nag-file na si Rafael ng mga divorce paper, sabi niya sa wakas. Inaangkin niya na ni-defraud ko siya. Sabi niya ipinangako ko sa kanya ang access sa iyong ari-arian at pagkatapos ay sinisabotage ko ang relasyon. Hinihingi ng kanyang mga lawyer na bayaran ko pabalik ang mga gastos sa kasal, lahat ng PHP 10,000. Hinayaan ko iyon na lumubog. Maaari ba siyang gumawa niyan? Malamang hindi, ngunit sinusubukan niya. Sinusunog ng mga Preston ang lahat at nasa blast radius ako. Tumingin siya sa akin. "Tanga ako, Tay. Hindi mapapatawad na tanga. Hinayaan ko silang kumbinsihin ako na ikaw ang problema, na pinipigilan mo ako, na ang iyong buhay ay sa paanuman ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanila. Bakit? Dahil gusto kong mapabilang sa isang lugar. Pagkatapos mamatay ni Mom, pakiramdam ko nalulunod ako. At nang lumabas si Rafael kasama ang kanyang perpektong pamilya at ang kanyang perpektong buhay, akala ko iyon ang sagot. Akala ko kung magagawa ko lang na mag-fit sa kanilang mundo, hindi na ako masasaktan. Umiiyak na siya ngayon. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha sa paraang masakit na nagpaalala sa akin ng kanyang ina. "Ngunit hindi ka nag-fit," sabi ko nang gently. "Binaluktot mo lang ang sarili mo sa mga shape na hindi ikaw." Alam ko, at sa oras na napagtanto ko iyon, nasunog ko na ang lahat. Pinili ko ang pera sa halip na ikaw, status sa halip na pamilya, kasinungalingan sa halip na katotohanan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Sinisisi ako ng mga Preston sa lahat. Tinawag ako ni Carla na gold digger sa isang charity event. Iniimbestigahan ng mga lawyer ni Gino kung maaari nila akong issue para sa mga damages. Sinabi ni Rafael sa kanyang mga kaibigan na natrap ko siya sa kasal. Ginagawa ka nilang scapegoat dahil iyon ang ginagawa nila. Sinasira nila ang mga tao at lumalakad palayo ng malinis. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Ngunit hindi mo hinayaan na gawin nila iyon sa iyo. Lumaban ka. Pinrotektahan mo ang sarili mo noong hindi kita poprotektahan.
Umupo kami ng tahimik. Sa labas makikita ko ang vineyard sa hapon ng ilaw. Mga hanay ng mga baging na mabigat sa ubas na halos handa na para sa ani. 30 taon ng trabaho na halos ninakaw, ngayon ay secure. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako, sabi ni Bianca. Wala akong inaasahan, ngunit dumating ako upang sabihin sa iyo na tama ka sa lahat, tungkol kay Rafael, tungkol sa mga Preston, tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. At dumating ako upang magtanong, ang kanyang boses ay nabasag. Is there any way back? Naisip ko ang mga trust document na nakaupo sa office ni Mario, ang mga kondisyon na isinulat ko na kailangan niyang matugunan, ang mga taon ng trabaho sa hinaharap kung gusto niyang manahin ang lupaing ito. May daan, sabi ko ng dahan-dahan. Ngunit hindi iyon madali at hindi iyon mabilis. Sabihin mo sa akin, ang trust ay may mga kondisyon. Kung gusto mo ang vineyard na ito pagkatapos kong umalis, magtatrabaho ka rito sa loob ng 5 taon. Hindi pagbisita, pagtatrabaho, pag-aaral ng bawat aspect ng paggawa ng alak. Dito ka maninirahan. Aalagaan mo ang mga baging. Gagawin mo ang ani. Walang shortcuts, walang hired managers, walang selling out pagkatapos ng 1 taon. 5 taon, ulit niya. At hindi mo maaaring ibenta ang lupa sa loob ng 15 taon pagkatapos niyan. Kung lalabag ka sa alinman sa kondisyon, lahat ng iyon ay mapupunta sa charity. Ang bahay, ang equipment, lahat ng 20 acres. Inabsorb niya ito. Sinasabi mo na kailangan kong patunayan na nagmamalasakit ako sa lugar na ito ng higit sa pera. Sinasabi ko na kailangan mong talagang magmalasakit sa lugar na ito ng higit sa pera. Hindi patunayan iyon. Maging iyon. Tumingin si Bianca sa vineyard. Sinubukan kong makita iyon sa kanyang mga mata. Ay mataon ng physical labor, ng simpleng pamumuhay, ng pasensya at trabaho ng walang agarang gantimpala. Lahat ng itinuro sa kanya ng mga Preston na hamakin. Kailan ako magsisimula? Tanong niya. Bukas. Magsisimula ang ani sa susunod na linggo. Dito ka sa bawat araw niyan. Tumango siya, may isang bagay na parang determination ang tumawid sa kanyang mukha. Kailangan kong kunin ang aking mga gamit mula sa apartment. Nag-aaway ang mga lawyer ni Rafael tungkol sa lahat, ngunit wala na akong pakialam. Maaari niyang kunin ang lahat. Bianca, hindi ito magiging madali. Ang pagtatrabaho sa isang vineyard ay nakakapagod. Ang bayad ay halos hindi sapat upang mabuhay. Hindi ka maiintindihan ng iyong mga kaibigan. Sumusuko ka. Hindi ako sumusuko ng anumang bagay na mahalaga. Sumabat siya. Nawala ko na ang mahalaga. Sinusubukan itong hanapin muli. Nag-usap kami sa loob ng 1 pang oras. Nagtatrabaho ng logistics. Lilipat siya sa guest room, ang parehong silid na tinulugan niya noong bata pa siya. Magsisimula siya sa mga pangunahing gawain, pagpuputol, irrigation management, soil testing. EA update ni Mario ang trust upang i-reflect ang kanyang commitment. Nang lumubog ang araw, ginagawang kulay ng merlo ang mga burol. Nilakad ko siya palabas sa vineyard. Tumayo kami sa gitna ng mga baging na tinanim ko, 30 taon na ang nakalipas, mabi sa prutas na malapit ng maging alak. Ang iyong ina ay tumulong na itanim ang bahaging ito, sabi ko. 6 na taong gulang ka, naghukay ka ng mga butas gamit ang kutsara habang siya at ako ay nagtatakda ng rootstock. Naalala ko, sabi ni Bianca ng mahina. Nagtanong ako kung lalago sila sa mga magic beanstalks. At sinabi ko sa iyo na lalago sila sa isang bagay na mas mahusay, isang bagay na totoo. Tumayo kami roon habang dumidilim sa valley. 2 tao na halos i-destroy ang isa't isa na sinusubukang makahanap ng isang daan pabalik sa isang bagay na kahawig ng pamilya. Ang 3 salita na yon, sabi ni Bianca. Nang tumawag ako na humihingi ng PHP 25,000 at sinabi mo, magkita tayo sa korte. Nagbago yon ng lahat, hindi ba? Iyon ang sandali na tumigil ako sa pagiging victim mo at nagsimulang maging ama mo muli. Ang sandali na pinili kong protektahan ang aking binuo sa halip na hayaan mo itong sirain. Masaya ako na ginawa mo, bulong niya. Kahit na masakit, kahit na na-expose ang lahat. Tiningnan ko ang aking anak na babae, sirang-sira, humbled,
sa wakas ay handa na matutunan ang mga aralin na sinubukan kong ituro sa kanya sa buong buhay niya. Mga aralin tungkol sa pasensya, tungkol sa trabaho, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga at presyo. Ang ubas ay nangangailangan ng oras, sabi ko. Hindi mo maaaring bilisan ang fermentation, hindi mo maaaring i-shortcut ang pagtanda. Ang pinakamahusay na alak ay nagmumula sa pasensya at pag-iingat at pag-unawa na ang ilang bagay ay hindi maaaring pilitin. Like trust, sabi ni Bianca, like trust. Ang vineyard ay umabot sa paligid namin sa dilim, ang mga baging ay gumagalaw sa hangin ng gabi. Sa isang lugar sa malayo, narinig ko ang tunog ng traktor ni Aling Isa. Ang aking kapitbahay ay naghahanda para sa kanyang sariling ani. Ang ritmo ng trabaho na sumuporta sa valley na ito sa loob ng mga henerasyon. Nanalo ako sa aking digmaan, pinrotektahan ko ang aking legacy, tinuruan ko ang mga Preston at ang kanilang anak na ang ilang matanda ay hindi kasing dali na nakawin tulad ng hitsura nila. Ngunit ang tagumpay ay bittersweet, complicated, totoo sa paraan na ang buhay ay totoo, magulo at masakit at nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga. Magtatrabaho si Bianca sa ani, dito siya maninirahan, dito siya matututo, baka mahanap niya ang kanyang daan, pabalik sa kung sino siya noon, baka hindi. Titiyakin ng trust na ang aking lupa ay mananatiling lupa, na ang mga baging na ito ay patuloy na magbubunga, na ang trabaho na ginawa ko ay hindi ibubulldoze para sa condos. Sapat na iyon. Kailangan iyon na sapat dahil ang alak, tulad ng pamilya, tulad ng tiwala, tulad ng pagpapatawad, ay nangangailangan ng oras at pasensya. At ang pag-unawa na ang pinakamahusay na mga bagay sa buhay ay hindi maaaring madaliin, hindi maaaring bilhin, hindi maaaring nakawin. Kailangan nilang palaguin,